Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, mag-iwan ka muna ng isang komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatawang malaman kung saan-saang lugar umaabot ang mga ganitong kwento, lalo na kung kagaya ka rin ng bidang ito na tahimik lang lumalaban sa buhay araw-araw. Madilim pa ang langit nang bumaba si Yandro Valenia mula sa lumang jeep na kinasasakyan niya tuwing madaling araw. Alas 4 pa lang ng umaga pero gising na ang ilan sa mga tindera ng lugaw sa gilid ng kalsada at unti-unti nang sumisindi ang mga ilaw sa matataas na gusali sa business district ng Makati. Ang hangin ay malamig, ngunit gaya ng nakaduwian, hindi na iyon iniinda ni Yandro. Nakasuot siya ng maayos na plansyadong uniforme ng janitor, may dalang lumang itim na bag, at sa mukha niya ay naroon ang ekspresyong tahimik pero determinado. Hindi siya mapapansin ng karamihan. Sa totoo lang, sanay na siyang daanan lang ng mga tao na parang bahagi siya ng dingding, sahig o mopang hawak niya. Ngunit sa loob ng halos 10 taon niyang pagtatrabaho sa mga gusali, natutunan ni Yandro na ang mga taong hindi napapansin ang madalas nakakakita ng buong katotohanan. Pagpasok niya sa lobby ng Aurelia Corporate Center, sumalubong agad sa kanya ang gwardyang si Migs Abarquez. "Maagang-maaga ka na naman, Yandro," sabi ni Migs habang humihigop ng kape sa paper cup. Ngumiti ng bahagya si Yandro. "Mas mabuti ng maaga kaysa maabutan ng kalat ang umaga." "Tama ka dyan. Ikaw talaga ang inaasahan ng building na to. Building lang ang umaasa, huwag namang pati buong bansa," biro ni Yandro. Natawa si Migs. "Kung ako sa'yo, dapat supervisor ka na." Bahagyang umiling si Yandro. Hindi lahat ng marunong napopromote. Hindi na nagsalita si Migs. Alam niyang hindi biro ang huling sinabi ni Yandro. Maraming beses nang may napansin ng janitor na problema sa sistema ng gusali, mula sa nawawalang cleaning supplies hanggang sa sirang access log sa stockroom, ngunit palagi lamang siyang pinagsasabihan na gawin ang trabaho niya at huwag makialam sa desisyon ng nasa opisina. Dumiretso si Yandro sa utility room sa basement. Nandoon na ang kaibigan niyang si Tibon Ruego, na abala sa pag-aayos ng mga timba at basahan habang humuhuni ng lumang OPM song. "Oh, Yandro," bungad nito, "may bagong bilin si Sir Omeng. Ikaw raw sa 21st floor mamaya. May darating na foreign clients. Dapat kintab na kintab ang hallway." 21st na naman? Sagot ni Yandro habang inaayos ang mop handle. "Nung isang araw 18th floor. Kahapon 24th. Para akong multong palipat-lipat. Maswerte ka nga ikaw lagi ang pinipili. Minsan hindi ko alam kung dahil masipag ako o dahil alam nilang hindi ako tumatanggi." Sumandal si Tibon sa mesa at bumuntong hininga. "Pare, totoo lang, kung ibang tao ang may utak mo, matagal nang nasa taas yan." "Wala sa taas ang dangal," mahinang tugon ni Yandro. "Nasa paraan ng pagtatrabaho." Pagkarinig niyon, napakamot na lang sa ulo si Tibon. "Kaya hindi kayo yaman yan masyado kang malalim." Ngunit hindi na sumagot si Yandro. Sa tahimik niyang paraan, nagsimula na siyang mag-ikot sa bawat palapag. Kinakabisado niya ang galaw ng mga ilaw, tunog ng air conditioning, oras ng pagdating ng delivery at maging ang ugali ng mga empleyado sa bawat departamento. Para sa iba, simpleng pagmumop lang ang ginagawa niya. Pero para kay Yandro, bawat palapag ay parang pahina ng isang aklat na punong-puno ng detalye. Bandang alas 6 ng umaga, dumaan siya sa pantry ng 21st floor upang maglinis ng natapon na kape. Doon niya narinig ang mahinang usapan ng dalawang procurement staff na sina Lervin Chua at Sabel Nitura, kapuling hindi napansing may tao sa labas ng pinto. "Na-approve na naman?" tanong ni Sabel. "Siyempre, pareho lang naman ang supplier, binago lang ang pangalan sa papel." "Hindi ba mapapansin ni audit?" "Hindi, basta maayos ang coding sa inventory, lusot yan." Napatigil si Yandro. Hindi siya suminlip, hindi siya umubo. Tahimik lang siyang nagpatuloy sa pagpupunas ng sahig habang iniimbak sa isip ang mga salitang narimib niya. Hindi ito ang unang beses na may napansin siyang kakaiba sa takbo ng supply requests. Masyadong mabilis maubos ang mga materyales sa records, samantalang sa actual stockroom ay parang hindi naman gaanong kalaki ang konsumo. Ngunit lagi siyang iniiwas sa mga usaping ganyan. Ilang minuto pa, lumabas sa pantry ang receptionist na si Fresa de Malanta. May dalang folder at halatang nagmamadali. Halos madulas ito sa bagong mop na sahig, ngunit maagap na nasalo ni Yandro ang siko niya. "Ay,
Salamat Kuya Yandro, sabi ni Fresa habang hawak ang dibdib sa gulat. Ingat Miss Fresa, basa pa. Pasensya na, lutang ako, ang daming pinapangawa ng admin. Napatingin si Yandro sa mga papel na dala niya. Mukhang mabigat yung mga yan. Mabigat talaga, natatawang sagot ni Fresa. Pero mas mabigat ang trabaho ng mga taong hindi pwedeng mapagod. May kung anong lungkot sa tinig ni Fresa, ngunit hindi na niya ito inusisa. Kilala siya sa building bilang mabait, tahimik at palangiti. Pero napapansin ni Yandro na palaging may bigat sa kanyang mga mata tuwing papasok ang mga bossing. Para bang may sarili ring itong laban sa buhay na hindi basta isinasambulat. Magalmusal ka mamaya, sabi ni Yandro. Namumutla ka. Ngumiti si Fresa. Ikaw rin kuya, lagi kang paalala sa iba, pero ikaw itong walang pahinga. Pag-alis nito, hindi maiwasan ni Yandro na mapailing. Madalas, mas madaling makita ang pagod ng ibang tao kaysa aminin ng sarihing kapaguran. Pagsapit ng 9:00, dumating sa busali ang maintenance supervisor na si Uming Laksamana. Siya ang pinakamatagal sa kumpanya at isa sa iilang taong tunay na gumagalang kay Yandro. May edad na si Umeng, medyo kubana ang likod, pero matalas pa rin ang mata. Yandro, tawag niya habang pinapanood ang lalaking nagpupunas ng handrails sa executive staircase. Pahinga ka muna, ako narito. Ayos lang Sir Umeng. Lumapit si Umeng at pinasadahan ng tingin ng paligid. May napansin ka na naman no? Bahagyang tumingin si Yandro sa kanya. Paanong napansin? Kilala na kita, ganyan mukha mo kapag may iniisip kang hindi mo masabi. Saglit na tumahimik si Yandro bago sumagot. May mali sa galaw ng supply sa taas, hindi nagtutugma ang actual sa records. Huminga ng malalim si Umeng. Narinig ko na yan sa'yo dati at totoo pa rin hanggang ngayon. Alam mo namang delikado makialam. Hindi ako nakikialam sir, napapansin ko lang. Pareho lang sa mata ng mga taong may tinatago. Hindi nakasagot si Yandro. Alam niyang tama si Umeng. Sa mundong iyon, ang pagsasabi ng totoo ay hindi laging gantimpala ang kapalit. Minsan mas mabilis kang matatanggal kaysa mapakinggan. Bandang tanghali, habang kumakain ng simpleng baon na tuyot at kanin sa utility room, tumunog ang luma niyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan sa screen, tila bahagyang sumikip ang dibdib niya. Celestine, asawa niya. Sumagot siya agad. Hello, nasan ka? Malamig na tanong ni Celestine mula sa kabilang linya. Nasa trabaho, bakit? Alam ko namang nasa trabaho ka. Ang tanong ko, anong oras ka uuwi? Baka medyo gabihin, may ipapakisuyo si Sir Umeng. Maya-maya, may narinig siyang malalim na buntong hininga. Lagi ka na lang may dahilan. Hindi dahilan ng trabaho, Celestine. Trabaho? Bahagyang tumaas ang boses nito. Yandro, ilang taon na tayong ganito. Hanggang kailan ka magiging janitor? Napahigpit niya ang hawak sa kutsara. Nandun si Tibon sa tabi niya at kahit hindi nito marinig ng buo ang usapan, nakita nito ang pag-igting sa panga ng kaibigan. Marangal ang trabaho ko, pilit na kalmadong sagot ni Yandro. Hindi ko sinabing hindi marangal, balik ni Celestine, ngunit halatang iba ang ibig nitong sabihin. Ang sinasabi ko, wala tayong aasenso kung ganyan ka lang palagi. Ganyan ka lang, paulit-ulit umalingaw-ngaw sa isip ni Yandro. Ano bang gusto mong sabihin? Tanong niya, bahagyang paus na. Pagod na ako, Yandro. Pagod na akong magpaliwanag sa mga tao. Pagod na akong magkunwaring okay lang kahit alam kong napag-iiwanan na tayo. Hindi sumagot si Yandro agad. Sa maliit na silid na iyon, bigla parang uminit ang hangin. Tahimik si Tibon. Maging ang paghuni ng ventilador ay parang humina. Hindi ka napag-iiwanan dahil janitor ako. Marahan niyang sabi. Napag-iiwanan ka dahil ikinukumpara mo ang buhay natin sa buhay ng iba. Madali mong sabihin yan kasi kontento ka na. Hindi ako kontento. Matiyaga ako. Magkaiba ang dalawang salitang iyon, ngunit alam niyang hindi iyon maririnig ni Celestine sa paraang gusto niyang ipaintindi. Pag-uwi niya ng gabing iyon sa maliit nilang apartment sa Pasay, nadatnan niyang tahimik ang bahay. Nasa folding bed si Nanay Belen, nakahiga at inaayos ang manipis na kumot sa paa niya. May bahagyang ubo ang matanda, ngunit nang makita si Yandro ay pinilit nitong ngumiti. Anak, kumain ka na ba? Tanong nito. Opo Nay, ikaw po. Oo, may ininit akong sabaw. Luminga si Yandro. Nasaan si Celestine? Napansin ni Nanay Belen ng bigat sa tinig ng anak. Nasa loob, tahimik buong hapon. Pumasok si Yandro sa kanilang maliit na kwarto. Naroon si Celestine nakaupo sa harap ng salamin, nag-aalis ng hikaw. Hindi ito lumingon agad. Dumating ka na pala, sabi nito ng walang emosyon. Oo,
Lumapit si Yandro at marahang inilapag ang bag niya sa gilid ng upuan. Celestine, pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Tumawa ito ng walang saya. Maayos? Kailan na naging maayos ang buhay natin? Hindi tayo makakaalis sa problema kung puro galit ang uunahin natin. Biglang humarap sa kanya si Celestine. Kita sa mga mata nito ang matagal nang kinikimkim na sama ng loob. Ang problema, Yandro, ay ayaw mong aminin na hindi na sapat ang sipag mo. Hindi na sapat ang pagiging mabait mo. Hindi na sapat na marangal ka. Napatahimik siya. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, malinaw niyang nakita na hindi lang ito simpleng tampuhan ng mag-asawa. May mas malalim ng bitak na unti-unting bumubuka sa pagitan nila. Ano bang gusto mong gawin ko? Tanong niya halos pabulong. Minsan gusto kong marinig na may balak kang maging higit pa. Hindi ko minamaliit ang pangarap, pero hindi lahat nadadaanan sa yabang at madali ang akyat. Hindi yabang ang gusto ko, sagot ni Celestine. Gusto ko lang ng lalaking kayang baguhin ang buhay namin. Napatingin si Yandro sa asawa niya at sa gabing iyon, hindi niya ito nakita bilang babaeng pinakasalan niya dahil sa pagmamahal. Nakita niya ito bilang isang taong unti-unti nang nilalamon ng hiya, inggit at gutom sa pag-angat. Sa labas ng bintana, dumaraan ang maingay na mga tricycle at bus. Sa loob ng silid, ang katahimikan ay mas masakit kaysa anumang sigawan. Hindi na siya nakipagtalo. Naupo lang siya sa gilid ng kama, yumuko at pinisilang magkabilang palad. Sa isip niya ay paulit-ulit na umiikot ang maghapon niyang naranasan. Ang mga kakaibang usapan sa opisina, ang malamig na pakikitungo ng asawa, ang paalala ni Umeng, ang pag-aalala ni Nanay Belen. Lahat ng iyon ay tila unti-unting humuhubog sa isang unos na hindi pa niya kayang pangalanan. At habang nakaupo siya roon, tahimik na nauunawaan ni Yandro na may mga laban sa buhay na hindi nagsisimula sa pagsabog. Minsan, nagsisimula ang pinakamalaking gulo sa bahay na dati mong pinatawag na pahinga. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, magkomento ka muna kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Mas masarap dami ng isang kwento kapag alam mong may mga kapwa kang nakikinig mula sa iba't ibang sulok, lalo na kung naranasan mo na ring masaktan, maliitin at muling bumangon. Hindi agad nakatulog si Yandro Valenia ng gabing iyon. Nakatitig lang siya sa kisame na may bahagyang bitak, habang sa kabilang gilid ng maliit nilang higaan ay nakatalikod si Celestine. Hindi man sila nagsisigawan, mas masakit ang ganitong katahimikan. Sa bawat segundo, pakiramdam ni Yandro ay mas lumalawak ang pagitan nila, kahit isang dipalang maman ang layo ng katawan nila sa isa't isa. Maya-maya, bahagyang umubos si Nanay Belen mula sa labas ng kwarto. Doon lang bahagyang napakurap si Yandro. Bumangon siya, marahang lumabas at tinapik ang balikat ng kanyang ina na nakahiga sa folding bed. "Nay, gising po kayo?" tanong nito. "Matanda na ako, anak. Sanay na akong hindi agad dalawin ng antok." Umupo si Yandro sa tabi nito. Madilim ang sala. Tiing ilaw mula sa poste sa labas ang sumisilip sa bintana. Nakita ni Nanay Belen ang bigat sa mukha ng anak niya kahit hindi ito magsalita. "May mas mabigat pa ba sa pagod mo?" tanong ng matanda. Ngumiti si Yandro ng pilit. "Wala po, pagod lang talaga." "Anak," malumanay na sabi ni Nanay Belen. "Huwag mong sanayin ang sarili mong lunukin lahat. Darating ang araw na pati puso mo mapapagod." Napayuko si Yandro. Sa dami ng taon na tiniis niyang pagod, ang puyat, ang maliit na sweldo, at ang pangmamaliit ng ilang tao, sanay na siyang kimkimin ng lahat. Pero ibang hapdi ngayong pagkakataon. Dahil ang sugat ay hindi galing sa ibang tao. Galing iyon sa asawang pinangakuan niyang poprotektahan. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati siyang pumasok sa trabaho. Hindi niya nais maabutan ng liwanag ang mukha niyang halatang walang tulog. Pagdating niya sa Aurelia Corporate Center, nadatnan niya si Migs Abarquez na may hawak na 2 styro cup ng kapeng barako. "Oh, himala! Mas maaga ka sa ilaw ng lobby," biro ni Migs. Ngunit agad ding napangsin ng gwardya ang lungkot sa mata ni Yandro. "Pare, ayos ka lang ba?" "Oo," maikling sagot ni Yandro. Inabot ni Migs ang isang kape. "Inumin mo to, libre ko." Tinanggap iyon ni Yandro. "Salamat." "Hindi mo kailangang magsabi kung ayaw mo," dagdag ni Migs. "Pero tandaan mo,
May mga taong nakakapansin din sa'yo. Hindi lahat dumadaan lang. Sandaling napatingin si Yandro sa kanya. Maliit na bagay lang iyon, pero sa araw na pakiramdam niya'y wala siyang kakampi, parang biglang nagkaroon ng konting init ang dibdib niya. Sa utility room, naandun na si Tibon Ruego na abalang nagkukwenta ng mga natitirang industrial soap sa lumang metal shelf. Pare, tignan mo nga to, bungad ni Tibon. Nung isang linggo, 2 kahon ng delivery, pero ang natira na lang ngayon, parang kalahati lang ng 1 kahon. Kahit hindi pa naman dapat gaanong nababawasan, sabi ni Yandro habang tinitignan ng ledger sa tabi ng estante. Eksakto, hindi naman tayo naglinis ng stadium para maubos agad. Dumating si Omeng Laksamana, may dalang clipboard at nakasimangot. Ano na naman yung binubulong nyo? Sir Omeng, sabi ni Tibon, parang may himala na namang nangyari sa supplies. Tinignan ni Omeng ang estante, saka ang ledger, saka si Yandro. Alam na nito ang iniisip ng binata bago pa ito magsalita. Yandro, mahinang sabi ni Omeng, alam kong alam mong may mali, pero mag-ingat ka. Sir, hanggang kailan kami magbubulag-bulagan? Tanong ni Yandro. Kaming mga nasa baba ang unang sinisisi kapag may nawawala. Napabuntong hininga si Omeng. Hindi ko sinasabing mali ka. Ang sinasabi ko, hindi lahat ng tama ay ligtas. Hindi na kumibo si Yandro, ngunit hindi iyon nawala sa isip niya buong umaga. Sa kabilang banda, si Celestine naman ay abala sa opisina ng Crestline Consumer Sales, isang kumpanyang malayong-malayo sa mundong ginagalawan ng asawa niya. Doon, masisikip ang ngiti at mas matatalim ang tingin ng mga tao. Importante ang porma, ang sasakyan, ang social media posts at ang mga pangalang pwedeng ipangalandakan. Kasama niya sa pantry ang 2 niyang kaopisina na sina Rizel Cuyo at Fiona Larsen. Habang nagkakape, napunta na naman ang usapan sa relasyon at estado sa buhay. Ako, never akong papayag na habang buhay akong kakapit sa lalaking walang plano, sabi ni Fiona habang inaayos ang kanyang lipstick. Tama, sagot ni Rizel. Love is not enough sa panahon ngayon. Tahimik lang si Celestine noong una, pero nang tanungin siya ni Rizel, ikaw Celestine, kumusta mister mo? Ay tila may kumurot sa kanyang pride. Okay lang, sagot niya. Pilit na normal ang tono. Busy sa trabaho. Anong work nga ulit nun? Kunwaring inosenteng tanong ni Fiona, kahit halatang alam na nito ang sagot. Bago pa makaimik si Celestine, may boses na sumingit sa pintuan. Siya ba yung Mr. Mong nasa building maintenance? Tanong ni Marvin Cordero, account manager ng partner division. Nakasandal ito sa pinto, maayos ang buhok, mabango at laging parang may baon kumpiyansa. Malaking bagay pa rin may trabaho ha? Tumawa si Fiona. Ang diplomatic mo naman Marvin. Bahagyang ngumiti si Marvin pagkatapos ay tumingin kay Celestine. Pero kung totoo lang, may mga tao talagang hanggang survival lang. May mga tao ring pang-asenso, nasa pagpili lang yan. Hindi nagsalita si Celestine pero pumasok sa isip niya ang mga salitang iyon. Parang laso na dahang-dahang tinatanggap ng taong matagal ng sugatan ng ego. Sa mga sumunod na linggo, lalong naging madalas ang bangayan nila ni Yandro. Hindi naman palaging malakas ang boses. Minsan isang simpleng tanong lang tungkol sa gastos sa gamot ni Nanay Belen ay nauuwi sa sumbatan. Minsan naman, dahil lang sa pag-uwi ni Yandro ng pagod at hindi makasabay sa gusto ni Celestine na lumabas o bumili ng bagong gamit. Isang gabi, nadatna ni Yandro ang asawa niyang nakabihis ng maganda. May mamahaling pabango at halatang palabas. "Saan ka pupunta?" tanong niya habang inilalapag ang baong lalagyan sa mesa. "Dinner with clients," sagot ni Celestine habang hindi man lang tumitingin sa kanya. "Gabi-gabi na lang? Ganito ang trabaho ko." "Trabaho lang ba talaga?" Doon lang siya nilingon ni Celestine at ang tingin nito ay malamig na parang hindi na asawang kausap kundi isang istorbo. "Anong ibig mong sabihin?" "Wala," sagot ni Yandro. "Nagtanong lang ako." "Sana ganyan ka rin ka-inquisitive sa buhay mo," matalim na tugon ni Celestine. Natigilan siya. "Ano na naman bang problema mo sa akin?" Napabuntong hininga si Celestine.
parang sawang-sawa na. Yandro, ilang taon na tayong magkarelasyon, ilang taon na ring kasal. Pero hanggang ngayon, wala pa ring pagbabago. Pareho pa rin ang inuuwian natin, pareho pa rin ang kinakain, pareho pa rin ang pakiramdam ko. Parang wala tayong pupuntahan. May pupuntahan tayo, mariing sagot ni Yandro. Hindi lang mabilis. Ayoko na ng mabagal. Bumigat ang katahimikan sa loob ng apartment. Maging si Nanay Belen sa labas ay napaupo mula sa pagkakahiga, bagamat hindi siya nakialam. Anong gusto mong marinig? Tanong ni Yandro. Ngayoy halatang sugatan na rin. Na magpapanggap akong mayaman? Nasasabay ako sa yabang ng iba? Hindi. Ang gusto ko lang, halos manginig ang boses ni Celestine, ay maramdaman na ang asawa ko ay lalaking kayang umangat, hindi yung kontento ng maging janitor habang buhay. Parang may marahas na tumama sa dibdib ni Yandro. Hindi dahil bago ang salitang iyon, kundi dahil sa unang pagkakataon, diretsahan na iyong binitawan sa mukha niya ng sariling asawa. Sa gabing iyon, hindi umalis si Celestine para sa dinner with clients. Pero mas masakit ang nangyari. Tinanggal nito ang wedding ring niya, inilapag sa mesa, at saka umupo sa dulo ng kama. Ayoko nang lokohin ang sarili ko, sabi nito. Pagod na ako sa buhay na to. Hindi agad nakaimik si Yandro. Tiningnan niya lang ang singsing sa ibabaw ng lumang mesa na ilang beses nilang pinahiran ng pintura para lang magmukhang bago. Anong ibig mong sabihin? Paos niyang tanong. Ibig kong sabihin, gusto ko nang humiwalay. Parang huminto ang oras. Mula sa labas ng kwarto, narinig ni Nanay Belen ang katahimikan na mas malakas pa sa sigawan. Napahawak siya sa dibdib niya. Sa kabilang banda, hindi agad nakagalaw si Yandro. Ang tanging nararamdaman niya ay pamamanhid. May iba na ba? Direkta niyang tanong. Hindi agad sumagat si Celestine. Ngunit sa ilang segundong katahimikan iyon, sapat na ang sagot. Sabihin mo sa akin ang totoo, dagdag ni Yandro. May taong pinakita sa akin kung ano ang pwede kong maging buhay, mahinang sabi ni Celestine. May taong marunong mangarap ng mas malaki. Si Marvin? Nag-angat ng tingin si Celestine. Halatang nabigla na alam niya. Ibig sabihin, oo, sabi ni Yandro. Tumayo si Celestine, kinuha ang bag niyang matagal nang nakaimpake sa ilalim ng upuan, at saka mariing sinabing, hindi ko na kayang magpanggap pa, Yandro. Hindi kita kayang sabayan sa kababaang loob mo kung habang buhay tayong nakayubog. Doon na lumabas si Nanay Belen sa kwarto, kahit nanginginig ang tuhod. Celestine, mahina ngulit masakit ang boses ng matanda. Ang kahirapan, nalalampasan, pero ang paghamak sa taong nagmamahal sa iyo, yan ang sumpang bumabalik. Napakurap si Celestine, ngulit hindi nagpatinag. Pasensya na po, Nay, pero ayoko nang sayangin ang buhay ko. At tuluyang siyang lumabas. Narinig ni Yandro ang paghampas ang pinto. Narinig niya rin ang marahang hikbi ng kanyang ina. Ngulit siya mismo, hindi umiyak. Hindi pa. Kinabukasan, parang walang lakas ang tuhod niyang pumasok sa trabaho, pero ginawa niya pa rin. Dahil kahit wasak ang buhay, hindi humihinto ang mundo para sa isang lalaking iniwan. Sa lobby, muntik siyang mawalan ng balanse nang makita siyang papasok ni Fresa Di Malanta. Kuya Yandro, Nag-aalalang tanong nito. Ayos lang kayo? Ngumiti siya ng pilit. Oo, kulang lang sa tulog. Hindi po yata kulang sa tulog yan, maingat nitong sabi. Mukha po kayong may dinadala. Bago pa siya makasagot, may lumapit na lalaking nakapolo. May ID lace ng isang outsourced IT consulting firm. Ito si Orex Sarmiento, isang binatang bihasa sa systems audit na minsan nang nakita ni Yandro sa loading bay. Ikaw si Yandro, di ba? Tanong ni Orex. Oo, bakit? May gusto sana akong itanong. Narinig ko kay Sir Omeng na ikaw raw ang pinakamaraming napapansin dito sa building. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Yandro. Depende sa tinatanong mo. Ngumiti si Orex. Simple lang, may discrepancy sa asset movement at utility cost reports ng tatlong hawak na kumpanya sa building cluster na to. At sa totoo lang, mas gusto kong makarinig ng totoo mula sa taong nasa sahig kaysa sa mga manager na puro spreadsheet ang hawak. Napatingin si Yandro kay Presa, saka kay Orex. Sa unang pagkakataon matapos siyang iwan ni Celestine, may isang bagay na lumitaw sa gitna ng sakit niya. Hindi pag-asa agad, kundi pagkakataon. Isang maliit,
tahimik at delikadong pagkakataon. Kung gusto mo ng totoo, sabi ni Yandro, hindi yang matatapos sa isang tanong lang. Bahagyang napangiti si Orex. Mabuti, kasi hindi rin isa lang ang problema. Sa malayo, habang tumutunog ang elevator at nagsisimulang dumagsa ang mga empleyado, nakatayo si Yandro sa gitna ng wasak niyang personal na buhay at ng isang sistemang unti-unti niyang nakikitang bulok mula sa loob. Iniwan siya ng babaeng minahal niya, nasugatan ng dangal niya bilang lalaki, ngunit sa parehong yugto ng pagkawasak, may mga bagong mukha ring nagsisimulang pumasok sa buhay niya, mga taong hindi tumitingin sa hawak niyang mop, kundi sa talas ng isip na matagal nang hindi pinapansin ng mundo. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, magkomento ka muna kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Iba ang tama ng isang kwento kapag sabay-sabay natin itong dinarama, lalo na kung tungkol ito sa isang taong minamaliit ng mundo pero tahimik na may dalang katotohanang kayang magpabagsak at magpabangon ng marami. Hindi agad nagbukas si Yandro Valleña sa alok ni Orex Sarmiento. Sa totoo lang, hindi na siya sanay na may taong gustong makinig sa kanya. Ilang taon siyang nasanay na pinapadaan lang ng mga tao ang tingin nila sa kanya na parang bahagi siya ng pader o sahig. Kaya nang lapitan siya ni Orex at sabihing mas gusto nitong makarinig ng totoo mula sa taong nasa sahig kaysa sa mga manager na puro spreadsheet ang hawak, parang hindi agad naniwala ang utak ni Yandro. Ngulit sa mga sumunod na linggo, paulit-ulit siyang kinausap ni Orex sa tamang paraan. Walang pangmamaliit, walang pag-uutos, at higit sa lahat, walang pagpapanggap na mas magaling agad ito kaysa sa taong matagal nang nakikipaglaro sa realidad ng gusali. Isang gabi sa basement pantry, habang pahinga ang mga utility staff, maingat na inilatag ni Orex ang ilang printed reports sa mesa. Kasama nito ang legal officer na si Mirel Vergara, isang babaeng matalim ang mga mata at diretso magsalita, at si Juvic Tenorio, procurement analyst na halatang pagod na sa daming numerong hindi nagtutugma sa system. Tinuro ni Orex ang isang pahina. Tingnan mo ito, Yandro. Sa loob ng 8 buwan, 3 supplier ang paulit-ulit na lumabas sa records. Pero pare-pareho ang delivery pattern, pare-pareho ang oras, at minsan pareho pa ang truck plate base sa CCTV logs. Tahimik na pinasadahan ni Yandro ng tingin ng papel. Hindi siya sanay sa ganitong klasing usapan, pero pamilyar sa kanya ang laman nito. Hindi man siya eksperto sa computer systems, kabisado niya ang ugali ng mga delivery, ng stockroom, ng utility requests, at ng mga taong nagmamadaling magpirma kahit hindi pa nakikita ang totoong laman ng padala. Hindi ito 3 supplier. Isang grupo lang yan na nagpapalit-palit ng pangalan. Nag-angat ng kilay si Juvic. Paano mo nasabi? Dahil pareho ang ginagamit nilang lumang side gate kahit may bagong access lane na. Ang mga totoong supplier, sumusunod sa bagong route kasi mas mabilis. Ang mga ayaw mapansin, sa lumang daan dumadaan. Nagkatinginan sina Aurex, Mirel at Juvic. Iyon ang unang pagkakataon na tuluyang naniwala ang tatlo na hindi lang basta mapagmasid si Yandro. Malalim ang pag-unawa nito sa galaw ng sistemang hindi nakikita sa reports. Mula roon, nagsimula ang serye ng lihim nilang pag-uusap. Hindi sa mga executive office, kundi sa mga lugar na paborito ng mga hindi pinapansin. Pantry sa basement, fire exit landing, maintenance cage, at minsan sa karinderyang bukas pa hanggang hating gabi malapit sa terminal. Habang lumalalim ang investigasyon, lalo ring dumidilim ang personal na buhay ni Yandro. Hindi na bumalik si Celestine sa apartment. Sa una, may ilang konting gamit pa itong naiwan. 2 blouse, isang lumang blender, ilang picture frame, pero pagkalipas ng 3 linggo, pinakuha rin nito iyon sa pinsan niyang si Delma Argonza nang hindi man lang humarap ng personal. Lalong tumindi ang sakit sa dibdib ni Nanay Belen, ngunit pinilit pa rin ng matanda na magpakatatag. Anak, sabi nito isang gabi habang naghihiwa ng mansanas, ang taong umalis, wag mo nang habulin. Hindi umimik si Yandro habang umiinom ng tubig. Masakit, oo, dagdag ni Nanay Belen. Pero may mga sugat na hindi mo dapat takpan agad. Hayaan mong humapdi para kapag maghilom, hindi ka nababalik sa dating dahilan ng sakit. Tahimik lang siyang tumango. Hindi niya na hinabol si Celestine. Hindi rin siya nagtanong pa kung nasaan ito.
Kung totoo bang kay Marvin Cordero na ito nakikitira o kung may natitira pa bang pagsisisi sa puso ng babaeng minsang nangakong sasamahan siya sa hirap at ginhawa. Sa halip, ibinuhos niya ang sarili sa trabaho at sa mga obserbasyong matagal na niyang kinikimkim. Lumipas ang halos 1 taon. Sa loob ng panahong iyon, mas dumami ang napatunayan ni Aurex, Mirel at Juvic sa tulong ni Yandro. Ang simpleng hinala sa overpricing ng cleaning supplies ay lumawak tungo sa mas mabigat na problema. Ghost billing sa maintenance requests, duplicated vendor registration, falsified utility consumption logs at route manipulation sa intercompany deliveries na lalong nagpapalaki sa operational losses. Sa madaling salita, hindi lang ito simpleng nakawan ng sabon at trash bag. Malaking sistematikong katiwalian ito na matagal nang kumakain sa kita ng 3 magkaugnay na kumpanya. At ang nakakagulat, ang iisang taong nakakakita ng buong pattern ay hindi ang vice president, hindi ang division head, at hindi ang external consultant, kundi ang janitor na pahimik na naglilinis sa mga pasilyo. Dumating ang araw ng pinakamahalagang pulong. Isang umaga ng Huwebes, tumawag si Aurex kay Yandro bago pa sumikat ng tuluyan ng araw. "Yandro, ready ka na ba?" Tanong nito sa telepono. Nasa harap noon ng maliit na lutuan si Yandro, nagtitimpla ng kape para sa sarili at kay Nanay Belen. "Para saan?" Hindi agad sumagot si Aurex, saka nagsalita ng mabigat ang tono. "For the board review." Napatigil si Yandro. "Board review?" "Oo, hindi na pwedeng middle management lang ang kausapin. Diretso na ito sa itaas, na andoon ang 3 CEO. Napatingin si Yandro sa lumang bintana ng apartment. "Akala ko reports lang muna." "Reports won't be enough. Kailangan nilang marinig sa taong aktwal na nakakita. Kailangan nila ng reality check." Tahimik siya sandali. "Bakit ako?" "Dahil ikaw ang totoo." Iyan lang, wala nang ibang paliwanag na kailangan. Bandang 10:00 ng umaga, dumating si Yandro sa Valmir Executive Hall sa Bonifacio Global City. Hindi yon simpleng conference room, isa iyong high-end events floor na ginagamit lang para sa pinakamahalagang meeting, investor presentations at private board reviews. Nakatayo sa labas ang mga receptionist na nakakoat, ang mga ushers na may headset at ang mga executive assistant na mukhang hindi nirurunong pagpawisan. Simple lang ang suot ni Yandro, malinis na light blue long sleeve, itim na slacks at sapatos na pinaglaanan pa niyang oras na pakintabin ng maigi. Hindi mamahalin pero malinis at maayos. Iyon ang paraan niya para harapin ang mundo. Hindi magpapanggap pero hindi rin kailanman pabaya. Pagpasok niya sa venue, saglit siyang napatingin sa mga salaming dingding at sa mga ilaw sa kisame. Napakaibang mundo nito sa basement utility room. Ngunit bago pa siya makalapit sa registration desk, may isang boses na pamilyar sa kanya na nagpatigas sa buong katawan niya. "Yandro?" Lumingon siya. Naroon sa Celestine. Nakaputi itong blazer dress, mamahali ng bag, maayos ang buhok, at may suot ng ngiting tila naglalaho nang makita siya. Sa tabi nito ay si Marvin Cordero, mas makintabang sapatos kaysa dati, may hawak na phone at event badge. Halatang guest ito ng isa sa partner teams. Sa ilang segundo, tila bumalik ang lahat ng sakit na pilit ng ibinaon ni Yandro sa trabaho. Ngunit hindi siya natinag. "Celestine?" Kalmadong bati niya. Mula sa gulat, napalitan ng kakaibang pag-alipusta ang muka ng babae. "Anong ginagawa mo rito?" "Sasagot sana ako ng tanong," sabi ni Yandro. Napatingin si Marvin sa suot niya. Pagkatapos ay ngumisi. Baka maintenance support siya ng venue." Humigpit ang panga ni Yandro pero hindi siya sumagot. "Grabe," sabi ni Celestine sabay maikling tawa. "Hindi ka pa rin nagbabago. Kahit sa ganitong lugar, trabaho pa rin ang dala mo." Tumingin si Yandro ng diretso sa kanya. "Oo, trabaho pa rin. Pero hindi lahat ng trabaho ay nakikita sa uniforme." Bago pa makasagot si Celestine, lumapit si Aurex kasama sina Mirel at Juvic. "Yandro," sabi ni Aurex, "they're waiting." Nakita ni Celestine ang respeto sa boses nito.
Hindi iyon pakikitungo sa simpleng utility staff. Lalong kumunot ang noo niya. Ngunit wala nang sinabi si Andrew. Dumiretso na siya papasok ng VIP boardroom habang nananatiling nakatayo si Celestine at Marvin sa labas na tila hindi maunawaan ang nangyayari. Sa loob ng malawak na boardroom, naroon ang tatlong CEO. Si Laudan C., pinuno ng logistics firm na hawak ang major distribution routes. Si Serafin Toquero, CEO ng Facilities and Infrastructure Corporation. At si Viral Kansaya, head ng distribution company na may hawak sa procurement chains. Formal ang lahat, mabibigat ang tingin, tahimik ang silid. Sa gitna ng mesa ay naroon ang mga financial reports, audit drafts, screenshots, supplier lists, at route maps. Mr. Valenia, sabi ni Laudan C. habang inaayos ang salamin, maupo ka. Ngulit tumayo lang si Andrew sa gilid ng mesa. Mas komportable akong nakatayo, sir. Napatingin sa kanya si Serafin Toquero, tila sinusukat ang buong pagkatao niya. You understand the seriousness of this meeting? Mas alam ko po siguro ang bigat nito kaysa sa iniisip ninyo. Sagot ni Andrew. May ilang executive sa paligid ang bahagyang nagkatinginan. Hindi sila sanay na ang isang lalaking galing sa rank and file ay nagsasalita ng ganoon katatag sa harap ng pinakamataas na opisyal ng kumpanya. Tinangguan siya ni Viral Kansaya. Then start. Doon huminga ng malalim si Andrew. Hindi siya nagsimula sa technical jargon, hindi siya nagsimula sa mga numerong hindi naman niya mundo. Nagsimula siya sa nakikita niya araw-araw. Sa loob ng maraming taon, sabi niya, kaming nasa ibaba ang unang nakakakita kapag may mali, kapag may sobrang delivery na hindi nabubuksan pero may pirma ng received, kapag may request na kunwari urgent pero paulit-ulit lang ang item code sa iba't ibang department, kapag may truck na laging late sa system pero sakto sa side gate, kapag may stock na wala sa estante pero nasa papel, at kapag may papel na marami pero iisa lang naman ang laman. Isa-isa niyang inilatag ang mga pattern, ang padded contracts sa janitorial supplies, ang ghost billing sa maintenance requests, ang sabuatan ng ilang supervisors at vendors sa pagdudobre ng billing names, ang sinadyang pagpalya ng inventory software para mailusot ang kickbacks, ang maling restructuring ng logistics routes na lumilikha ng dagdag na gastos ngunit naglalabas ng komisyon para sa mga taong nasa loob ng sindikato. Habang nagsasalita siya, ipinapakita ni na Aurex at Juvic ang supporting documents sa screen. Ngunit habang tumatagal, napapansin ng lahat sa silid na hindi nila kailangan ng projector para maintindihan ang problema. Dahil ang pinakamalinaw na ebidensya ay ang paraan ng pagsasalita ni Andrew, hindi mula sa chismis, hindi mula sa hulak, kundi mula sa taong matagal nang nagmamasdan habang hindi napapansin. Makalipas ang halos 1 oras, wala nang kumikibo sa boardroom. Namumutla ang ilang executives, may 2 senior managers na hindi na makatingin ng diretsyo, at ang 3 CEO, tahimik na nakaupo, waring hindi makapaniwala na ang sagot sa problemang halos 1 taon nang bumabagag sa kanila ay nanggaling sa lalaking madalas lang nilang nakikitang may hawak na mop sa pasilyo. Sa labas ng glass wall, naandun pa rin si Celestine. Hindi siya pinapasok, pero sapat ang linaw ng tanaw para makita niyang si Andrew ang sentro ng meeting. Nakita niyang nakikinig dito ang 3 CEO na parang estudyanteng pinagagalitan ng katotohanan. Sino ba talaga siya? Bulong niya. Si Marvin na kanina'y kampante pa, na yon ay halatang nababahala. Hindi ko alam. Sa loob ng silid, tumayo si Leo Danshi. Kasunod si Serafin Toquero. Pagkatapos ay si Viral Kansaya. Akala ng lahat ay magtatapos na ang pulong, ngunit ang sumunod ay hindi inaasahan ni Numan. Lumapit ang 3 kay Andrew at sa harap ng buong boardroom ng mga executives, legal officers, analysts at assistants, sabay-sabay silang lumuhod. Nanlaki ang mata ng mga nasa paligid, napahawak sa bibig si Mirel, napaatras si Juvic, maging si Aurex na sanay sa corporate shocks ay napatitig na lang. Mr. Valenia, mabigat ang boses ni Leodan. Kami ang dapat humingi ng tawad. Dagdag ni Serafin. Habang lahat kami ay nakatingin sa reports at titers,
Ikaw ang tunay na nakakita ng nangyayari. At si Virel halos paos ay nagsabi, "Tulungan mo kaming linisin ito, hindi lang ang sistema, pati ang pagkakamali naming hindi ka nakita noon." Sa labas ng salamin, tuluyang namutla si Celestine. Ang lalaking iniwan niya dahil janitor lang daw ang trabaho nito, ang lalaking pinagmukha niyang mababa, ang lalaking ipinagpalit niya sa mas mukhang matagumpay, ay siyang niluluharan ngayon ng 3 CEO. Hindi dahil mayaman siya, hindi dahil maingay siya, kundi dahil siya lang ang may tapang, talino, at mata para makita ang totoo sa likod ng marangyang kasinungalingan ng mga taong mas mataas ang posisyon kaysa sa kanya. At habang nakatayo si Yandro sa gitna ng silid, walang yabang sa mukha, walang paghihinggati sa tinig. Iisang bagay lang ang malinaw. Natapos na ang yugto ng buhay niyang siya ang minamaliit. Dahil mula sa araw na iyon, hindi na lang siyang magiging lalaking may hawak na mop. Magiging lalaking haharapin ng buong sistemang matagal ng bulok at magiging simula ng pagbagsak ng mga taong naniwalang habang buhay lang siyang nasa ibaba. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, magkomento ka muna kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Mas masarap samahan ng isang kwentong unti-unting gumuguhit ng hustisya kapag alam mong may mga kasabay kang nakikiramdam sa bawat sakit, pagbangon, at tagumpay ng bida. Hindi nakatulog ng maayos si Yandro Valenia matapos ang araw na iyon sa Valmer Executive Hall. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa bigat ng tagbabago. Sa buong buhay niya, sanay siyang nakatayo sa gilid, tagapaglinis ng kalat, tagapunas ng mga bakas ng yabang at kapabayaan ng ibang tao. Pero sa loob ng isang umaga, bigla siyang inilagay sa gitna ng liwanag. Ang 3 CEO na minsang hindi ayam ang pangalan niya ay lumuhod sa harap niya. Ang mga executive na dating hindi siya pinapansin ay tahimik na nakinig sa bawat salitang lumabas sa bibig niya. At ang babaeng nang iwan sa kanya dahil janitor lang daw siya, ay napatugda sa labas ng salaming dingding habang nakikita ang pagbagsak ng pagkakilala niya sa dating asawa. Pag-uwi niya sa apartment, nadatnan niyang gising pa si Nanay Belen. Nakaupo ito sa folding bed, may knitting needle sa kamay, ngulit halatang hindi naman talaga nakakapagtuon sa ginagawa. "Anak?" sabi ng matanda nang makita ang mukha niya. "Parang mas mabigat ang uwi mo ngayon." Umupo si Yandro sa silya sa tapat nito at marahang hinilot ang batok. "Mabigat po, Nay, pero ibang bigat." "Masamang bigat ba o mabuting bigat?" Napangiti siya ng kaunti. "Pareho." Ikinuwento niya ang nangyari sa Valmer Executive Hall. Hindi pinalaki, hindi nilagyan ng yabang, kundi gaya ng nangyari. Ang board review, ang mga dokumento, ang pagtayo ng 3 CEO, ang paglapit nila at ang pagluluhod nila sa harap niya upang humingi ng tawad at tulong. Pagkatapos niyang magsalita, matagal na natahimik si Nanay Belen. Maya-maya, pinunas nito ang gilid ng mata. "Hindi kita pinalaking yumuko sa mali, kaya siguro ibinalik sa'yo ng Diyos ang respeto na matagal nilang ipinagkait." Hindi sumagot si Yandro agad. Sa halip ay tumingin siya sa mga luma at kupas ng dingding ng apartment, sa bentilador na umiingit, sa maliit na lutuan sa sulok. Lahat ng iyon ay saksi sa mga gabing halos hindi sila makaraos sa gastusin. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na niya tinitignan ang bahay bilang kulungan ng kahirapan. Nakita niya itong lugar ng pagtitiis na hindi nasayang. Kinabukasan, pinatawag siya ng 3 CEO sa central office. Pagpasok niya sa executive floor ng Chiad Corporate Cluster, hindi na pareho ang mga tingin ng mga tao. Dati-rati, pinapalagpas lang siya ng mga empleyadong naka-heels at naka-necktie na parang hangin. Ngayon, may ilang yumuyuko ang ulo. May ilang nag-uusisa. May ilang hindi makatingin ng diretsyo. Dahil alam nilang may mga sikreto ng hinahawakan ng lalaking dati tinatapak-tapak lang ang dignidad. Sa conference room, naroon sina Liu Dancy, Serafin Toquero at Virel Cansaya. Naroon din sina Aurex Sarmiento, Mirel Vergara at Juvic Tenorio. Ngunit may bago ring mga muka sa silid. Una ay si Rufina Deito,
ang Senior Internal Auditor na kilala sa industriya bilang babaeng walang kinatatakutan sa papel o tao. Matigas ang noo, maikli ang pananalita, at parang laging may pinaplanong ilantad. Ikaluwa ay si Palo Ines, dating warehouse checker sa isang satellite facility ng logistics firm. Tahimik ito at halatang hindi sanay sa ganitong meeting, ngunit may hawak na brown envelope na tila puno ng mga Xerox copy ng records. Ikatlo ay si Vena Pulintan, isang single mother na nasa compliance support ng procurement division. Nanginginig pa ang mga daliri niya, pero matatag ang mata. Halatang matagal nang may gustong sabihin, ngunit noon lang nagkaroon ng lakas ng loob. Nagbukas ng usapan si Liudancy. Mr. Valenia, sabi niya, napag-usapan naming tatlo ang istruktura ng gagawin nating paglilinis. Hindi sapat na consultant ka lang. Hindi sapat na witness ka lang. Kailangan ka namin sa loob ng sistema. Sunod na nagsalita si Serafin Tuquero. We are creating a new role, Head of Systems Integrity and Ground Operations Review. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Yandro. Anong ibig sabihin po nun? Sagot ni Virel Cansaya, ikaw ang magiging tulay ng totoong nangyayari sa ground at ng mga desisyong ginagawa sa taas. Hindi ka lang tagapag-ulat. Magkakaroon ka ng authority para mag-review ng operations irregularities, recommend suspensions, at mag-trigger ng internal investigation. Napatingin si Yandro kina Aurex at Mirel, nakapwa nakatingin sa kanya, na tila hinihintay ang magiging tugon niya. Bakit ako? Tanong niya, hindi sa pagkontra, kundi sa sinserong pagtataka. Diretsyong sumagot si Rufina Deito mula sa kabilang dulo ng mesa. Dahil hindi ka marunong magbulag-bulagan, at kailangan namin ng taong hindi iibig sa titulo. Napatingin si Yandro sa auditor. Sa tono nito, alam niyang hindi ito klase ng taong basta-basta ng bobola. Mr. Valenia, dagdag ni Mirel, hindi ito pabuya. Ito ay responsibilidad at delikado. Doon siya tumahimik. Tama si Mirel. Dahil sa oras na tanggapin niya ang posisyong iyon, hindi na siya basta simpleng lalaking nasaktan ng asawa at minaliit ng mundo. Magiging sentro siya ng mas malaking gulo, isang laban sa mga taong may pera, koneksyon, at kakayahang manira ng buhay. Tatanggapin ko, sabi niya sa wakas, pero may kondisyon ako. Napatingin ang lahat sa kanya. Hindi pwedeng hanggang taas lang ang lilinisin natin. Kaming mga nasa baba ang unang nasasagasaan kapag may katiwalian. Gusto ko, may paraan para maprotektahan ang rank and file na magsasalita. At gusto ko ring ma-review ang promotion system. Maraming magagaling na tinatabunan dahil lang wala silang diploma o wala silang padrino. Tahimik ang silid sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumanda si Liudancy. Agreed. Tumanda rin si Serafin. Agreed. At si Virel, halos agad ay nagsabing, make it part of the reform package. Nagsimula roon ang bagong yugto ng buhay ni Yandro. Ngulit hindi naging madali ang unang mga buwan. Sa opisina pa lamang niya, isang maliit ngunit maaliwalas na workspace sa 15th floor na dating storage room na pinaayos para maging functional office, ramdam na niya ang pagtutol ng ilang tao. May mga nagtatanong kung paano raw nagkaroon ng opisina ang isang dating janitor. May mga nagbubulungan sa pantry. May ilang manager na pormal ngumiti pero kita sa mata ang galit. Isang hapon, habang sinusuri niya kasama si Palo Ines ang route logs ng warehouse transfers, may kumatok sa bukas niyang pinto, si Celestine. Naka-beige itong blouse at simpleng slacks. Wala na ang yabang ng dating postura niya. Hindi rin ito mukhang mamahalin gaya ng dati. Ngunit kahit gaon, may bakas pa rin ng takot sa mukha nito. Takot na baka tuluyan na ngang hindi na siya kilalanin ng lalaking minsan niyang iniwan. Napatigil si Palo at tumayo. Sir, babalik na lang ako mamaya. Pagkalabas nito, naiwan sina Yandro at Celestine sa loob ng opisina. Pwede ba tayong mag-usap? Mahinang tanong ng babae. Upo ka. Simpleng sagot ni Yandro. Hindi ito agad umupo. Yandro, alam kong wala akong karapatang humarap sa iyo ng parang normal lang, pero kailangan kong magsabi ng totoo. Tahimik lang si Yandro.
Hindi naging maayos ang buhay ko pagkatapos kitang iwan. Pagpapatuloy ni Celestine. Hindi ako niloko ng mundo. Pinili ko ang maling tao. Si Marvin? Bahagyang napapikit si Celestine. Oo. Anong gusto mong marinig ko? Na nagsisisi ako. Dahil nasaktan mo ako? Tanong ni Yandro. O dahil mali ang pinili mo? Hindi agad nakasagot si Celestine. At sa katahimikan iyon, malinaw kay Yandro ang sagot. Hindi niya ito pinahiya, hindi niya tinaasan ng boses, hindi niya ibinunton ang galit na inipon niya sa loob ng mahigit 1 taon. Ngunit ang kalmadong pananalita niya ay mas mabigat pa sa anumang sigaw. Celestine, sabi niya, hindi ako naging mababang tao dahil janitor ako. Ang mababa ay yung tumitingin sa tao base sa pakinabang. Napaluha si Celestine. Alam ko, hindi pa kita kayang kausapin ng higit pa riyan. Hindi dahil galit ako, kundi kailangan kong protektahan ang tahimik na binubuo ko ulit. Tumanggo-tanggo si Celestine, sa kamarahang luwabas ng opisina. Walang yakap, walang biglaang balikan, walang eksenang naghahabulan sa hallway. Dahil sa totoong buhay, may mga nasisirang bagay na hindi na inaayas sa isang paghingi lang ng tawad. Ngunit hindi si Celestine ang pinakamalaking problema ni Yandro. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang lumabas ang mga unang hampas ng mas malaking laban. Habang palalim ng palalim ang audit at lumalawak ang listahan ng mga sangkot sa overpricing at ghost vendors, isang anonymous complaint ang isinubmit sa HR at External Compliance Office. Ang paratang, ginagamit daw ni Yandro ang access niya sa internal investigations para gipitin ang ilang opisyal at magmukhang bayani. Samantalang tumatanggap din naman siya ng special favors mula sa bagong posisyon niya. Nang mabasa iyon ni Mariel, agad siyang napamura sa inis. Classic retaliation! Sinundan pa iyon ng isa pang atake. May kumalat na chismis sa ilang department na kaya raw na-promote si Yandro ay dahil ginagamit siya ng 3 CEO para pagtakpan ang sariling kapabayaan. At higit sa lahat, may pinakawalang bulong na kaya raw siya galit sa procurement chain ay dahil personal siyang nasaktan matapos iwanan ng asawa. Ginagawa nilang emotional revenge narrative ang buong kaso, sabi ni Rufina Dato habang inilalatag ang mga printout sa mesa. Expected. May pangalan ba kung sino ang nag-uumpisa? Tanong ni Yandro. Sumagot si Sivena Polintan na noon ay mas may kumpiyansa na kaysa sa unang pagkikita nila. May nakita kaming internal message trail. Ang pinakaaktibong nagpapakalat ay si Dazzle Morones, procurement head, at may ilang palihim na palitan ng mensahe kay Marvin Cordero. Bahagyang tumigas ang mukha ni Yandro. Hindi dahil nasaktan na naman siya kay Celestine, kundi dahil napatunayan niyang ang lalaking naging dahilan ng pagkawasak ng tahanan niya ay hindi lang basta porma at hambog. Kasali rin pala sa mga taong may interes na papigilan ang paglilinis ng sistema. Sir, sabi ni Palo Ines, may mas mabigat pa. Inabot nito ang ilang delivery photocopies at gate log extracts. May pirma rito ni Marvin bilang approving liaison sa mga partner procurement endorsements. Hindi siya simpleng outsider lang sa buhay mo. May koneksyon siya mismo sa chain ng irregularities. Napahigpit ang hawak ni Yandro sa papel. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may apoy na tumindi sa loob niya. Hindi na ito simpleng laban para sa dangal niya bilang iniwang asawa. Mas malaki na ito. Laban ito para sa mga empleyadong matagal nang natatakot magsalita. Laban ito para sa mga rank and file na unang sinasalo ang sisi habang ang nasa itaas ang nagpapayaman. At laban ito para sa katotohanang matagal nang ibinabaon ng mga taong marunong magsuot ng mamahaling kasinungalingan. Sa tulong ni Mirel at Rufina, mabilis na gumalaw ang proseso. Naglabas sila ng legal preservation order sa internal records. Pinatawag ang mga external auditors. Pinrotektahan ang testimonya ni Palo at Sivena. At higit sa lahat, tiniyak ni Yandro na hindi mapapahamak ang mga empleyadong handang magsalita. Kasabay ng lahat ng ito, hindi niya kinalimutan ang mga taong kasama niya noong wala pa siyang opisina at titulo. Si Tibon Ruego, na matagal nang nagbubuhat ng dobling trabaho ng walang reklamo,
ay hinirekomenda niya sa Skills Assessment Program at kalaunay na ilipat sa Sanitation Team Coordination. Si Fresa Di Malanta na minsang muntik madulas sa bagong mopang sahig at isa sa iilang taong laging mahinahong kumukumusta sa kanya, ay tinulungan niyang makapasok sa Scholarship Support Program ng kumpanya para matapos ang night classes sa Business Administration. At si Nanay Belen, na noon ay tinitiis ang pananakit ng dibdib at panghihina, ay naipasok niya sa mas maayos na ospital at natutukan ng regular na gamutan. Isang gabi, habang nasa veranda ng mas maaliwalas na inuupahan nilang apartment ngayon, sinabi ni Nanay Belen, "Anak, hindi mo na kailangang patunayan ang halaga mo, pero natutuwa akong pinapaganda mo pa rin ang buhay ng iba." Napangiti si Yandro. "Masarap po pala sa pakiramdam na hindi ka lang umaahon ng mag-isa." Tumanggo ang matanda. Yan ang tunay na pag-angat. Ngunit kinabukasan, dumating ang pinakamalinaw na senyales na hindi pa tapos ang laban. Sa emergency meeting na ipinatawag ni Mirel at Rufina Dato, ang isang buong matrix ng transaksyon, supplier fronts at falsified requests. Sa gitna ng chart, malinaw ang mga pangalan. Dacel Morones, 2 dormant vendors, 3 regional supervisors, at si Marvin Cordero. Namutla ang ilang naroroon sa silid. Hindi na ito chismis, hindi na ito hinala. Isa na itong malawak na sindikato ng overpricing at ghost vendors na matagal nang kumakain sa loob ng 3 kumpanya. At sa pagbulwak ng lahat ng pangalan at ebidensya sa mesa, isang bagay ang tuluyang luminaw kay Yandro. Ang pagbagsak ng dati niyang buhay ay hindi pala katapusan. Iyon pala ang naging daan para maitayo siya sa mas malaking laban. Isang laban na hindi na lang para sa sarili niyang sugatang dangal, kundi para sa paglilinis ng isang sistemang matagal nang inaagnas ng kasakiman. Sa labas ng conference room, abala pa rin ang normal na takbo ng gusali. May mga teleponong tumutunog, may mga empleyadong nagmamadali sa hallway, may mga pinto ng elevator na bumubukas at sumasara. Ngulit sa loob ng silid na iyon, habang nakaupo si Yandro sa tabi ng mga taong pinili ng kumampi sa katotohanan, alam niyang hindi na maaaring umatras pa dahil nagsimula na ang tunay na digmaan. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang lalaking tahimik lang natatanggap ng pangmamaliit. Siya na ngayon ang taong magpapaluhod sa katotohanan ng mga dating naniniwalang hindi sila kailanman mananagot. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating kwento, magkomento ka muna kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Minsan mas tumatagos ang isang kwento kapag alam mong may mga taong kasama mong sumasaksi sa pagbagsak ng kasinungalingan at sa tahimik na tagumpay ng isang taong minsang minata ng lahat. Nagsimula ang tunay na digmaan sa loob ng conference room, ngunit ang pinakamabigat na laban ay hindi pala mangyayari sa harap ng projector screen, records matrix at legal folders. Mangyayari ito sa paraan kung paano haharapin ni Yandro ang kapangyarihan nang hindi nagiging katulad ng mga taong minsang nang api sa kanya. Pagkatapos ilatag ni Rufina Dato ang matrix ng mga pangalan, supplier fronts at falsified transactions, tuluyang nagbago ang takbo ng Triad Corporate Cluster. Sa loob lamang ng 2 linggo, nagsagawa sunod-sunod ng suspensyon ang board. Sinelyuhan ng ilang procurement files, kinuha ng external audit team ang buong server backups, at ang mga taong dating ubod ng lakas sa hallway, supervisors, approving officers, at partner liaisons ay isa-isang nawala sa kani-kanilang opisina na parang bula. Ngunit hindi naging madali iyon para kay Yandro. Habang mas lumalawak ang paglilinis, mas lalong iingay rin ang mga taong takot malubog. May mga anonymous texts sa telepono niya. May nagpa-park ng sasakyan sa labas ng kanilang bagong apartment na ilang oras lang nakahinto at saka alis. May nagpadala pang envelope sa opisina niya na walang laman kundi litratong kuha siya habang inaalalay si Nanay Belen papunta sa ospital. Nang makita iyon ni Mirel Vergara, agad itong namutla sa galit. This is intimidation. Maaring sabi nito, hindi na ito simpleng office politics. Tahimik na hinawakan ni Yandro ang litrato. Kapag gipit na ang tao,
Nananakot na. Dapat taasan ang security mo, sabi ni Orex Sarmiento. Ako na lang, wag na si nanay, mahinang tugon niya. Ngunit sumingit si Rufina. Hindi ka na pwedeng umasta na parang ikaw lang ang apektado dito. Simbol ka na ng buong investigasyon. Kapag binagsak ka nila, babalik sa takot ang mga witness. Alam ni Yandro na tama ito. Kaya sa unang pagkakataon sa buhay niya, pumayag siyang samahan ng security detail kapag may sensitibong meeting. Hindi para magmukhang mahalaga, kundi dahil hindi na lang sarili niya ang daladala niya sa laban. Sa mga sumunod na buwan, lalong gumanda ang kaso laban sa sindikato sa loob ng kumpanya. Si Palo Ines ay nagbigay ng matibay na pahayag tungkol sa mga adjusted deliveries sa warehouse. Si Sevena Pulinta naman ay naglabas ng archived emails na nagpapatunay sa paulik-ulit na utos na baguhin ang vendor descriptions sa system. Si Juvic Tenorio, na dating tahimik lang sa tabi ng spreadsheets, ay naging mahalagang boses sa board dahil sa malinis nitong breakdown ng financial leak patterns. Ngunit ang pinaka-umuukit sa lahat ay ang bagong pagtrato ni Yandro sa mga empleyadong nasa baba. Hindi siya yumabang, hindi siya naglakad na parang hari sa koridor. Sa halip, bawat branch visit niya, inuuna niyang kausapin ng guard, janitor, utility aide, stock clerk at floor receptionist. Pinakikinggan niya ang mga reklamo tungkol sa sirang timekeeping, hindi makatarungang schedule at mga promosyon na laging napupunta sa may padrino. Isang umaga sa Regional Logistics Hub sa Laguna, nilapitan siya ng dating kapwa niya janitor na si Tibon Ruego, na ngayon naka-collared shirt na bilang Sanitation Unit Team Lead. Pare, sabi ni Tibon habang halatang hindi pa rin sanay sa bagong posisyon. Hanggang ngayon, weird pa rin sa pakilamdam na ikaw ang kinaayawan ng mga corrupt at kinakatakutan ng mga plastic? Napangiti si Yandro. Mas weird pa rin yata na tinatawag mo pa rin akong pare kahit may opisina na ako. Aba, kahit bigyan ka pa nila ng 10 opisina, ikaw pa rin yung kasama kong kumain ng tuyo sa basement. Tumawa si Yandro. At ikaw pa rin yung umuubos ng libreng kape sa pantry. Natawa rin si Tibon, pero maya-maya ay naging seryoso ang mukha nito. Salamat ha, kung hindi dahil sa'yo hanggang ngayon siguro doble trabaho pa rin ang ginagawa ko nang walang titulo. Hindi kita binigyan ng pabor, sagot ni Yandro. Ginawa ko lang ang dapat matagal nang ginawa ng sistema. Lalong tumindi ang respeto sa kanya ng mga tao dahil doon. Hindi siya naging alamat dahil niluhuran siya ng 3 CEO. Naging mahalaga siya dahil ipinakita niyang ang pag-angat ay hindi dapat inaagaw mula sa iba, kundi ibinubukas para sa iba. Pagkalipas ng halos 2 taon, kapansin-pansing nagbago ang 3 kumpanya. Bumalik ang tiwala ng investors, naging mas malinaw ang audit trails, naayos ang routing systems, humigpit ang procurement approvals, at higit sa lahat, nailunsad ang mga programang matagal nang ipinaglaban ni Yandro. Skills recognition para sa rank and file staff, whistleblower protection, at fair track promotions para sa mga empleyadong hindi man mataas ang pinag-aralan ay mataas ang integridad at husay sa trabaho. Sa parehong yugto ng mga pagbabagong iyon, tahimik ding umayos ang personal niyang buhay. Si Nanay Belen ay mas malakas na kaysa dati. Nakatira na sila sa isang mas maaliwalas na apartment sa Mandaluyong, may maliit na balkonya, sariling mesa sa kusina, at maayos na bentilasyon. Hindi iyon mansyon, hindi rin marangyang kondo pang display. Pero para kay Yandro, sapat na iyong patunay na may dulo rin ang mahabang pagditiis. Isang hapon habang nagdidilig si Nanay Belen ng mga halamang nakapaso, may dumating na bisita, si Celestine. Hindi na ito mukhang katulad ng dating laging plansyado at matulis ang tingin. Maayos pa rin ito, ngunit halata ang pinagdaan ng kahihiyan. Nalaman na rin ni Yandro sa mga lumipas na buwan na bumagsak ang career nito nang madawit sa fallout ng eskandalo si Marvin Cordero. Hindi direktang nasangkot si Celestine sa katiwalian, ngunit hindi na rin ito nabigyan ng parehong tiwala sa mga sumunod niyang pinasukang kumpanya. Pagbukas ni Yandro ng pinto, saglit lang silang nagkatitigan. Pwede ba kitang makausap? Tanong ni Celestine, mahina ang boses. Tumingin si Yandro sa ina niyang nasa balkonahe. Tumango lang si Nanay Belen at marahang pumasok sa loob. Naupo sila sa maliit na sala. Walang luho roon, malinis lang, maayos at payapa. Hindi ako naparito para mangguno, bungad ni Celestine. At hindi rin para humingi ng kung ano. Tahimik lang si Yandro. Matagal na akong gustong humarap sa iyo ng maayos, pagpapatuloy nito.
Hindi nung una akong pumunta sa opisina mo. Hindi nung takot lang akong mawalan. Gusto kong humarap sa iyo ngayon dahil tanggap ko na ang totoo. Ano ang totoo? Kalmadong tanong niya. Naipikit ni Celestine ang mga mata bago sumagot. Na ikaw ang taong minamaliit ko noon dahil hindi ko kayang makita ang halaga ng isang taong tahimik lang. At na ang pinili kong iwan ay hindi pala simpleng janitor lang, kundi isang lalaking mas buo ang pagkatao kaysa sa mga lalaking pinagpalit ko sa'yo. Hindi nagsalita si Yandro kaagad. Wala na siyang nararamdamang galit na jaya noon. Wala na ring pait na gustong sumigaw. Ang natira na lang ay isang malinaw na pagkaunawa. May mga sugat na talagang naghihinom lang kapag tumigil ka ng magnanais na bumalik sa dati. Pinapatawad na kita, Celestine, sabi niya sa wakas. Napatingin sa kanya ang babae, tila mabibigatan na sana ng iyak. Pero, dagdag niya, ang pagpapatawad ay hindi palaging nangangahulugang pagbabalik. May mga relasyong nasisira, hindi lang dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa paraan ng pagtingin sa tao. At yun ang hindi na natin maibabalik. Unti-unting pumatak ang luha ni Celestine. Alam ko, umaasa akong maging maayos ang buhay mo, sabi ni Yandro. Pero hindi na ako ang kasama sa bubuo noon. Tumango si Celestine. Walang eksena, walang pagluluhod, walang pilitang drama na parang isang salita lang ang sapat para ibalik ang nasirang mga taon. Matapos ang ilang segundo, tumayo ito, marahang nagpasalamat at lumabas ng apartment ng may luha ngunit may dalang malinaw na hangganan. Pagkasara ng pinto, lumabas si Nanay Belen mula sa kusina. Masakit pa ba? Umiling si Yandro. Hindi, Nanay. Anong nararamdaman mo? Sandali siyang ngumiti. Parang malaya na po talaga. Hindi lamang si Celestine ang tahimik na nagsara ng lumang kabanata sa buhay niya. Sa mga panahon iyon, lalo rin naging malapit sa kanya si Fresa Di Malanta. Hindi iyon bigla ang pag-ibig. Hindi rin iyong tipong pagkatapos ng trahedya ay may agad niya papalit. Mas makatotohanan ng pag-usap nila. Nagsimula sa simpleng kape pagkatapos ng trabaho, sa mga pag-uusap tungkol sa pag-aaral ni Fresa sa gabi, sa mga payak na tanong tungkol sa pagod at pangarap. Nakita ni Fresa si Yandro noong wala pa itong titulo. At nakita rin nito ang lalaki kahit may respeto na ang mundo sa kanya. Hindi ito nasilaw sa kapangyarihang hawak niya. Sa halip, mas humanga ito sa paraan niyang manatiling payapa sa kabila ng lahat. Isang gabi, habang naglalakad sila sa gilid ng isang maliit na park matapos ihatid ni Yandro si Fresa mula sa klase, natahimik si Fresa bago nagsalita. Kuya Yandro, ay hindi na pala bagay ang kuya, nahihiyang sabi nito. Napatawa si Yandro. Depende. Ilang taon ba ang bawas para alisin ng kuya? Ngumiti si Fresa. Hindi ko alam. Pero ang alam ko, matagal ko nang nakikita kung gaano kakabutihing tao. Noon pa. Huminto sila sa ilalim ng poste ng ilaw. Hindi na kailangan ni Yandro ng malalaking pangako. Hindi na niya kailangan ng magarang salita puno ng ilusyon. Ang kailangan niya ay katahimikan may respeto. At yun ang ibinibigay ni Fresa. Gusto kitang makilala ng mas totoo, diretsyong sabi niya. Bahagyang namula si Fresa, pero tumanggo. Ako rin. Lumipas pa ang ilang buwan, at kasabay ng tuluyang pag-ayos ng sistema sa Triad Cluster, ay nagkaroon ng simpleng seremonya sa renovated Operations Hub. Ang lugar na dati pugat ng kalat sa records, naging simbolo ng reforma sa buong grupo ng kumpanya. Naroon ang mga empleyado mula sa iba't ibang antas, guards, janitors, compliance officers, warehouse staff, managers, analysts, at maging ang 3 CEO. Naroon din sina Aurex, Mirel, Juvic, Rufina, Palo, Sivena, Tibon, Fresa, at syempre si Nanay Belen na halos maiyakan ng tuwa habang nakaalalay sa upuan sa unahang hanay. Tinawag si Yandro sa entrada. Pumalakpak ang lahat. Ngunit pagharap niya sa mikropono, walang yabang sa mukha. Wala ring tono ng taong lasing sa tagumpay. Maraming nagsasabing bayani raw ako. Panimula niya. Pero hindi ako bayani. Trabahador lang din ako na napagod nang makitang laging ang nasa baba ang napipilitang yumuko habang ang nasa taas ang malayang nakaupo sa kasinungalingan.
Tahimik na nakinig ang lahat. Hindi nakakababa ang marangal na trabaho, pagpapatuloy niya. Ang tunay na nakakababa ay ang pagtingin sa kapwa na parabang ang halaga ng tao ay nakasulat lang sa posisyon, sweldo o porma. Kung may natutunan tayo sa lahat ng nangyari, sana ito yon, na ang katotohanan ay hindi laging nanggagaling sa pinakamalakas ang boses. Minsan, nanggagaling ito sa taong tahimik lang na matagal nang hindi pinapansin. Sa gilid ng entablado, sabay na yumuko ang tatlong CEO. Hindi na gaya ng unang pagkakataon na lumuhod sila sa harap niya sa gulat at pagsisisi, kundi bilang mga taong natutong kilalanin ang dangal ng isang lalaking minsan dinaanan lang nila sa pasilyo. At habang pumapalakpak ang buong bulwagan, tumingin si Yandro sa mga taong kasama niya sa mahabang laban, sa inang hindi bumitaw, sa mga kaibigang naniwala, sa mga empleyadong natutong magsalita, at sa isang bagong pag-ibig na hindi itinayo sa yabang, kundi sa paggalang. Hindi na niya kailangang patunayan pa ang sarili niya sa mundo, dahil ang mundo na mismo ang natutong yumuko sa halaga ng isang lalaking dati nilang inakalang ordinaryo lang. At sa wakas, natagpuan ni Yandro Valanya ang buhay na matagal na niyang ipinaglalaban. Hindi yung marangyang buhay na puno ng yabang at pakitang tao, kundi isang tahimik, marangal at ganap na buhay na hindi na maaagaw ni numan.